Nagpakawala si Jun Buffon ng isang malakas na puwersa. Ngunit sa huli ay napatawa lamang siya ng mapait, dahil napagtanto niyang isa lamang pala itong maling akala. Dito siya napaisip ng malalim, kung ganoon, ano ba talaga ang ginawa niya sa lahat ng mga taong nasangkot sa kanyang mga hakbang? Ano ba ang tunay na kahulugan ng paghihiganting kanyang isinasagawa? Para sa kanya, isa itong napakalaking biro na tila nilalaro lamang siya ng tadhana. Sa pagninilay niya, unti-unti niyang naunawaan ang mas malupit na katotohanan, ang katwiran ng daigdig ng mga demonyo at ang tinatawag na landas tungo sa immortalidad ay tila iisang laro lamang, kung saan silang lahat ay mga piyesa, kabilang si Xiao. Dahil dito, mas lalo niyang itinuring na napakalupit ng kanyang ama. Ngunit sa halip na sumuko, nagbago ang kanyang paninindigan. Ayaw na niyang manatiling isang piyesa lamang. Gusto niyang siya naman ang magpapatakbo ng laro. Dahil dito, itinakda niya sa sarili ang bagong layunin, hanapin ang tarangkahan ng kamatayan, na inaasahan niyang magdadala sa kanya sa mas malakas na kapangyarihan. Samantala, sa kabilang dako, si Yue ay mabilis na lumabas sa lugar, kaya't nagtanong ang iba kung siya ba ay mula sa pamilya ni Lady Song at kung bakit tila nagmamadali itong umalis sa lungsod. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naroon si Lady Jun Yao at nakilala niya si Yue. Gayun din, nakita at nakilala rin ni Yue si Jun Yao, na nagbukas ng panibagong ugnayan sa pagitan nilang dalawa. Lumapit si Jun Yao kay Yue at agad siyang nagtanong kung alam ba nito ang nangyayari sa kabisera. Ayon kay Jun Yao, may narinig siyang balita na ang kanyang ama at buong pamilya ay ikinulong, kaya muling iginiit niya kung alam ba ni Yue ang buong pangyayari. Napabulong si Yue, na tila wala siyang alam sa sitwasyon. Sumagot siya ng tapat na ang tunay na pangyayari ay hindi madaling ipaliwanag sa ilang salita lamang. Dahil dito, lalong naguluhan si Jun Yao at muling nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin sa ngayon. Kaya inisip na ni Yue na mas mabuting kalimutan muna ito sa ngayon, at hayaan na lamang si Jun Fan ang magpaliwanag sa kanya kapag nagkita sila. Kasabay nito, inanyayahan niya si Jun Yao na sumama sa kanya. Dahil dito, nagtanong si Jun Yao kung alam ba ni Yue kung nasaan si Little Fan. Sumagot si Yue na si Jun Fan ay hindi pa nahuhuli at malamang ay nasa labas pa. Dagdag pa niya, kapag nakita nila si Jun Fan, magiging malinaw din ang lahat ng nangyayari. Habang magkasama silang naglalakbay, napansin ni Jun Yao ang pagiging malapit nila at napabulong siya sa sarili, kung siyang Master Guchang ang may hawak sa kanya ng ganoon, sigurong napakasarap ng pakiramdam nito. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Guchang ang pag-alis nina Jun Yao at Yue. Sa kanyang isipan, kinikilala niya na hindi pangkaraniwan si Song Yue, lalo na kung pagbabatayan ang antas ng kanyang kapalaran. Gayunman, nananatili pa rin ang tanong sa kanya kung anong papel ang gagampanan nito sa mas malaking plano. Sa pagtalima sa kanyang sariling layunin, nagpasya si Guchang na oras na rin upang umalis. Binuksan niya ang void space at tahimik na naglaho mula sa lugar. Sa kabilang banda, sa isang liblib na puok, ipinapaliwanag ni Byliner na ang mga skullflower ay tumutubo lamang sa mga lugar na may napakasiksik na death chi. Dahil dito, malaki ang posibilidad na ang hinahanap nilang tarangkahan ng kamatayan ay matatagpuan mismo sa lugar na kanilang kinaroroonan. Idinagdag pa niya ang alamat na minsang may isang kataas-taasang nilalang ang bumagsak sa lugar na ito, at tanging mga tuyong buto na lamang ang naiwan bilang patunay ng nangyari. Tumugon si Jun Buffon at sinabing huwag mag-alala, dahil nakipag-ugnayan na siya kay Yue. Ayon sa kanya, mas pamilyar si Yue sa lugar na ito kaysa sa kanilang lahat, kaya malaking tulong ito sa kanilang paghahanap. Nagtanong si Byliner kung paano nila makukuha ang susi, dahil ayon kay Roxy ay kailangan pa rin ito upang makarating sa tarangkahan ng kamatayan. Sumagot si Jun Buffon na ang susi ay dapat na nasa kanyang kontrol o nasa tamang plano. Ngunit bigla siyang natigilan nang makatanggap ng mensahe mula sa kanyang alagad. Sa isang iglap, nanlaki ang mga mata ni Jun Buffon at halatang nabigla sa balitang kanyang natanggap. Dahil dito, napansin ni Byliner ang bigla niyang katahimikan at tinanong kung ano ang problema. Sa tensyon ng sitwasyon, binalingan siya ni Jun Buffon at mariing tinanong kung tinalikuran ba siya ni Byliner. Ipinaliwanag ng kanyang alagad sa mensahe na ang Jun family ay inaresto at ikinulong dahil sa hindi malinaw na mga dahilan. Sa halip na magpakita ng pag-aalala,
Natawa si Billionaire at mariing sinabi na hindi siya kailanman pumanig kay June Buffon, kaya wala siyang pagtataksil na ginawa. Para sa kanya, walang saysay ang akusasyon nito. Dahil dito, nagalit si June Buffon at sinabi na hindi niya akalaing magtitiwala siya ng ganoon kalalim, para lamang lokohin at pabagsakin. Tinawag niya itong pagtataksil at tinanong kung si Xiao ba ang nasa likod ng lahat ng ito. Tinugon ni Billionaire si June Buffon ng malamig, sinasabing hindi pa rin siya nagbabago, tanga at mayabang pa rin gaya ng dati. Ayon sa kanya, kahit nasa ganitong sitwasyon na, hindi pa rin alam ni June Buffon kung sino ang tunay na nasa likod ng lahat, kaya nakakaawa ito sa kanyang paningin. Dahil dito, nagtanong si June Buffon kung si Gu Chang ba ang may pekana at kung si Billionaire ba ay isa sa mga tauhan nito. Sumagot si Billionaire na si Gu Chang ay mapagkunwari, walang awa, ngunit matalino at malakas. Sa kabilang banda, tinawag din niya si June Buffon na mapagkunwari, mayabang, at tanga, at sinabihan itong umatras na lamang dahil malinaw na kung sino ang dapat pagtuunan ng pansin. Sa gitna ng tensyon, nagalit si June Buffon at naglabas ng talisman bilang paghahanda sa laban. Ngunit nakangiting sinabi ni Billionaire na wala siyang balak makipaglaban sa kanya at maaari na niyang bawiin ang anumang inihahanda niya, dahil si Gu Chang na ang baalang tumapos sa kanya. Lalong nena si June Buffon at paulit-ulit na binanggit ang pangalan ni Gu Chang, puno ng galit at pagkadismaya. Hindi nagtagal ay tuluyan nang umalis si Billionaire, habang si June Buffon ay nanindigang hindi niya ito hahayaang makaalis ng basta-basta. Pinipilit ni June Buffon na pakalmayan ang sarili, sinasabing hindi siya dapat magpadala sa kaba at kailangan niyang manatiling kalmado. Ngunit sa kanyang isipan, unti-unting nabuo ang hinala. Iniisip niya na ang brocade bag na ibinigay sa kanya ni Billionaire ay may masamang hangarin, at maaaring may kinalaman din si Gu Chang dito. Kahit hindi niya pa ito binubuksan, posibleng may naiwan ng marka rito upang masundan siya. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, bigla niyang naisip ang mas nakakatakot na posibilidad, alam ni Billionaire kung nasaan ang kanyang kapatid. Dahil dito, napamura siya sa galit at pag-aalala. Samantala, kay Gu Chang, napansin niya na ang lokasyon ng tarangkahan ng buhay ay hindi pangkaraniwan. Ang lugar ay puno ng malakas na, shi, na enerhiya, na maaaring makaapekto sa sinumang papasok dito. Sinabi ni Jiang Lushen na ginamit niya ang teknik ng Godly Illusion Clan upang masuri ang lugar at nakita niyang maraming array ang nakakalat doon. Aniya, kung hindi sila mag-iingat, maaaring mahuli sila ng mga ito. Kaya tinanong niya si Gu Chang kung ano ang plano nito. Sumagot si Gu Chang na ilalagay muna niya si Jiang Lushen sa loob upang subukan at makita kung gaano kapanganib ang mga array. Dahil dito, agad siyang pinagsabihan ni Jiang Lushen at sinabing hindi nakakatawa ang biro nito. Tinanong ni Gu Chang kung naghiwalay na ba ang mga grupo. Sa oras ding iyon, dumating si Billionaire at sinabing alam na niya ang sitwasyon. Sa gilid, may isang lalaki ring nagsabi na mukhang alam na rin ni June Buffon ang nangyayari. Dahil dito, inutusan ni Gu Chang si Billionaire na manguna dahil bumalik na siya at mas pamilyar sa sitwasyon. Sinabi naman ni Jiang Lushen na maghihintay muna siya hanggang may malinaw na impormasyon, ngunit iginiit ni Billionaire na kailangan na nilang umalis agad kaya agad silang naglakbay. Sa kanilang pagdating sa lugar, nagduda si Jiang Lushen kung ito ba talaga ang tarangkahan ng buhay. Wala siyang nakikitang kakaiba at hindi rin niya maramdaman ang pag-alo ng mga rune, kaya kinuwestiyon niya kung tama ba ang kanilang narating. Sumagot si Billionaire na ayon kay June Roxy, may paraan upang makadaan ng hindi napapansin, at tiyak na may nakapansin na ng kanilang pagdating. Bigla, naglabas ng espada si Gu Chang at nagtanong kung nakikita ba sila ng kalaban. At may bahagyang ngiti siyang nagsabing mabuti iyon, ibig sabihin, nagsisimula na ang tunay na sitwasyon. Sa gitna ng pagdating sa lugar, sinabi ni Gu Chang na naglakbay siya ng napakalayo upang marating ito, at diretsyong tinawag si Lady Roxy upang magpakita. Napansin ni Jiang Lushen ang sandatang dala ni Gu Chang at agad niyang nakilala ito bilang isang Emperor's weapon, na ikinagulat niya. Si Billionaire naman ay napabulong na gaya ng inaasahan, ang Night Demon ay talagang may taglay ng pambihirang kapangyarihan at kagamitan. Samantala, si June Roxy na nagtatago lamang sa paligid ay agad ring nakilala ang espada ni Gu Chang. Nagulat siya at tinanong kung bakit nasa kanya ang Solar Heavenly Sword, at mariing iginiit kung ano ang ginawa niya sa kanyang kapatid.
Hindi nagpatumpik-tampak si Gu Chang at agad niyang tinunton ang pinanggagalingan ng presensya ni Jun Roxy. Kasabay nito, agad siyang umatake, tinatamaan ang formation na nagsisilbing taguan nito. Sa lakas ng kanyang atake, nabasag ang harang na nagtatago kay Jun Roxy, at sa gitna ng sagupaan ay napansin nito ang kakaibang kapangyarihang ginamit ni Gu Chang, ang kapangyarihan ng reinkarnasyon. Matapos masira ni Gu Chang ang harang, kalmado niyang sinabi na magpatuloy na sila. Si Billionaire naman ay nagsabi na hindi man masaya ang sumunod sa kanya. Sa paglalakbay kasama siya ay nakikita niya ang iba't ibang mundo at mas malawak na kaalaman. Si Jiang Lushen ay napabulong na napakalakas ng aura na nagmumula sa balon sa kanilang harapan, at malinaw na nasa loob nito si Jun Roxy. Bigla, muling nagpakawala ng matinding atake si Gu Chang gamit ang kanyang espada, na nagdulot ng mas malalang tensyon sa lugar. Dahil dito, nagtanong si Billionaire kung ang kapangyarihang iyon ba ay mas malakas pa kaysa sa antas ng Emperor Realm, ulit-ulit na binibigkas ang kanyang pagkabigla. Samantala, si Jun Roxy ay galit na humarap at sinabing hindi pag-aari ni Gu Chang ang Solar Heavenly Sword. Muli niyang iginiit ang tanong kung ano ang ginawa nito sa kanyang kapatid, kasabay ng kanyang sariling pag-atake. Ngunit mabilis itong sinalubong ni Gu Chang. Kalmado niyang sinabi na huwag mag-alala at sasabihin niya ang lahat sa tamang oras. Sa isang simpleng galaw, madaling winasak ni Gu Chang ang atake ni Jun Roxy nang walang kahirap-hirap. Habang siya ay nanatiling nakangiti lamang, patunay ng malinaw na agwat ng kanilang lakas. Napagtanto ni Jiang Lushen na nasa loob nga ng balon si Jun Roxy, kaya sinabi niya ito. Tumugon si Billionaire na ayos lang iyon, sa lakas ni Gu Chang, wala nang dapat ikabahala. Dahil dito, inis na sumagot si Jiang Lushen at sinabing hindi siya nag-aalala kay Gu Chang sa katunayan, gusto pa nga niya itong mamatay. Nagulat si Billionaire at tinanong kung bakit ganoon ang pananabik niya at kung pinilit ba siya sa sitwasyong ito. Samantala, nahuli ni Gu Chang si Jun Roxy at malamig na pinuri ang kagandahan nito bago sinabi na bibigyan niya ito ng pagkakataong magsalita at ibahagi ang lahat ng nalalaman niya. Ngunit matigas ang naging sagot ni Jun Roxy. Wala siyang alam, at kung gusto raw ni Gu Chang, patayin na lang siya. Walang pag-aalinlangan, sumagot si Gu Chang ng simple at malamig, sige. Kasunod nito, agad niyang sinugatan si Jun Roxy, na lalong nagpaigting sa tensyon ng kanilang banggaan. Nagtanong si Jiang Lushen kung ano ang laman ng lugar na iyon. Ipinaliwanag ni Billionaire na si Jun Roxy ay nasa rurok na ng antas na quasi-supreme, kaya kung balak siyang pabagsakin ay kakailanganin ng mas malakas na kapangyarihan o mas maingat na plano. Ngunit bigla niyang napansin na tila naglaho ang aura ni Jun Roxy, na nagdulot ng pagdududa sa sitwasyon. Dahil dito, tinanong ni Billionaire si Gu Chang kung siya ba ang pumatay kay Jun Roxy. Habang kapansin-pansin ang bakas ng dugo sa kanyang espada. Sagot naman ni Jiang Lushen, huwag na itong ikagulat dahil kilala si Gu Chang na walang ipinapakitang awa kahit sa mga kagandahan kung sila ay kalaban niya. Muli, nagtanong si Jiang Lushen tungkol sa laman ng balon. Sinabi ni Gu Chang na mayroong isang pares ng mahiwagang tarangkahan sa loob. Habang nagsasalita siya, hinawakan niya ang damit ni Jiang Lushen, na ikinagulat ng mga kasama. Pagkatapos, ginamit pa niya ang damit ni Jiang Lushen upang panasan ang kanyang espada, at binalaan itong huwag magtanong ng marami dahil sasabihin din niya ang lahat sa tamang panahon. Naiwang gulat na gulat si Jiang Lushen sa kanyang ginawa at sa kanyang mga salita. Napabulala si Jiang Lushen ng pagkalito at inis, na nagsabing, anong kalokohan ito? Habang nagugulo na ang sitwasyon, kalmadong nagsalita si Gu Chang na kailangan na nilang umalis agad sa lugar na iyon, dahil nakipagsanib puwersa na sina Jun Yao at Jun Bufan, kaya mas lalong magiging komplikado ang laban at galaw ng mga pangyayari. Sa kanyang sariling pag-iisip, napansin ni Gu Chang na kahit nakaalis si Jun Roxy, ang kanyang pag-urong ay maaaring magdulot pa rin ng malalaking kaguluhan. Ang ganitong pangyayari ay maaaring makaakit ng atensyon mula sa mga nilalang sa labas ng mundong ito, o maging ng mga makapangyarihang nilalang mula sa upper realm. Napag-isipan din niya na tila nag-aalala ang 6 na demonic overlords, na baka may makapasok mula sa labas ng mundo, at posibleng mapuko pa ang interes ng mga nilalang mula sa upper realm. Ngunit sa halip na matakot, napangisi si Gu Chang sa kanyang isipan. Para sa kanya, isa itong napakagandang pagkakataon.
Ayaw rin niyang mapansin ang upper realm, ngunit ramdam niya ang matinding sigla at potensyal ng kapangyarihang nasa paligid. Sa kanyang mas malalim na plano, kung hahayaan niyang lamunin at dalisayan ng kanyang mga likas na Diyos ang enerhiyang ito, hindi magtatagal ay maaabot niya ang sukdulang antas ng Supreme Realm. Sa kabilang banda, tinanong ni Junyao si Yue kung sigurado ba siya na pupunta talaga roon si Junfan. Napansin din ni Junyao na kakaiba ang lugar na iyon, at hindi mapakali ang kanyang dragon pony, na tila may senyales ng panganib o hindi pangkaraniwang enerhiya sa paligid. Sumagot si Yue na narinig niya na may natuklasang sinaunang guho si Junfan sa lugar na iyon at kailangan nito ang kanyang tulong, kaya posibleng iyon ang dahilan ng pagpunta niya. Dagdag pa ni Yue, malamang tama ang lokasyon na kanilang pinuntahan. Nagtanong muli si Junyao kung bakit biglaan ang pagpunta ni Junfan sa ganoong lugar. Tugon ni Yue na mas mabuti pang si Junfan na mismo ang tanungin kapag nagkita na sila. Dahil dito, napaisip si Junyao na may malamang kinahaharap o binabalak si Junfan, kaya hindi basta-basta ang kanyang kilos. Sa kanyang isipan, napagdesisyonan niyang tanungin ito ng personal kapag nagkita sila upang malaman ang buong katotohanan. Hindi nagtagal ay dumating si Junfan at agad niyang napansin sina Yue at Junyao, kaya tinawag niya ang dalawa. Tumugon naman sila at lumapit sa kanya. Tinanong ni Junyao si Junfan kung bakit siya naroroon. Sumagot si Junfan na nabalitaan niya ang tungkol sa isang sinaunang guho na malapit nang lumitaw sa lugar na iyon, kaya napagdesisyonan niyang pumunta upang siyasatin ito. Ngunit dahil kulang sila sa tao, inimbitahan niya si Yue na sumama sa kanya. Pagkatapos ay nagtanong siya kung bakit naroon din si Junyao. Sumagot si Junyao na habang pabalik siya sa kabisera, nabalitaan niyang ipinakulong ng kanyang kamahalan ang kanilang ama at ang buong pamilya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakasalubong niya si Yue, na nagsabi na alam nito kung nasaan si Junfan. Dahil dito, agad siyang sumama upang hanapin siya. Nagtanong si Junyao kay Junfan kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Sinagot siya ni Junfan na huwag mag-alala, dahil marahil ay hindi lamang nasiyahan si Empress Xiao sa kakulangan ng pagganap ng kanilang ama sa kanyang tungkulin. Dahil sa sitwasyon, iminungkahi ni Junyao na bumalik na lamang sila upang subukang iligtas ang kanilang pamilya, at kalimutan na muna ang tungkol sa mga sinaunang guho. Nagtanong siya kung ayos lang ba ang desisyong iyon. Tumugon si Junfan na maaaring pakawalan din ng kanilang kamahalan si ama at ang iba pa kapag hamupa na ang galit nito. Sa huli, marami rin naman silang nagawang mabibigat at mahahalagang tungkulin para sa kaharian. Dagdag pa niya, ngayong naroon na sila, sayang kung palalampasin pa nila ang pagkakataong tuklasin ang sinaunang guho. Ayon sa mga bali-balita, may nakatagong misteryosong portal patungo sa Demon World na naglalaman ng iba't ibang kakaibang pagkakataon at kayamanan. Dahil dito, iminungkahi niyang magpatuloy sila at siyasatin ang lugar. Dahil sa sinabi ni Junfan, napatahimik na lamang si Junyao. Samantala, si Yue ay napabuntong hininga at bulong na lamang na tila hindi pa rin sinasabi ni Junfan ang buong katotohanan. Sa kabilang banda, bumalik ang eksena kay Gu Chang. Napansin ni Gu Chang na tila nagawa ni na Jun Bufan at ng iba pa na matuntan ang eksaktong ruta. Dahil dito, tinanong ni Jiang Lushan si Gu Chang kung paano niya nagawang mapasunod si Junyao ng ganoon kadali, at kung bakit tila kusa na lamang nitong hinahayaan na gamitin siya bilang gabay sa kanilang paglalakbay. Tinanong ni Gu Chang kung mahalaga ba ang bagay na iyon. Sumagot si Jiang Lushan na tila may nangyaring pananakot na naman sa pamilya ni Junyao, kaya iyon ang dahilan kung bakit siya naguguluhan. Sinang-ayunan niya rin ang hinala ni Bai Lianer. Dahil dito, nagtanong si Bai Lianer kung hindi ba natatakot si prinsesa ng Luotian na mapahamak dahil sa pagsasalita ng walang pag-iingat. Sumagot si Jiang Lushan na bakit pa siya matatakot, at tila walang alinlangan sa kanyang tono. Dagdag pa niya, tinanong niya si Bai Lianer kung bakit hindi nito direktang sabihin sa kanya ang lahat ng nalalaman nito. Pagkatapos, sinabi ni Bai Lianer na tila narating na nila ang kailaliman ng ipinagbabawal na lupain, kaya mauuna na muna siyang tumingin sa sitwasyon. Tumugon si Gu Chang na ayos lang at pinasalamatan siya, sabay sinabing susunod na lamang sila agad. Dahan-daang umalis si Bai Lianer upang siyasatin ang unahan, habang nanatili sina Gu Chang at ang iba pa sa kanilang pwesto, naghahanda para sa susunod na mangyayari.
Sa kabilang banda ayon kay Junfan, batay sa kanilang ruta ay malapit na sila sa pinakamalalim na bahagi ng lugar. Naniniwala siyang iyon na ang portal na matagal na nilang hinahanap, dahil ramdam niya ang kakaibang aura nito. Ang pulang hamog na bumabalot sa paligid ay lubhang mapanira at tila nagmumula sa siyam na nether, kaya malinaw na ang matagalang pagkakalantad dito ay maaaring magdulot ng malubhang panganib. Dahil dito, tinanong ni Junfan si Yue kung may ideya ito sa kasalukuyang sitwasyon. Sa isip ni Yue, napaisip siya tungkol kay Junbufan. Dahil wala silang ganap na kaalaman sa buong katotohanan, itinuring niya ang pagtulong sa pagkakataong ito bilang huling pakikipag-ugnayan nila sa isa't isa. Pagkatapos, ginamit ni Yue ang kanyang artifact upang alisin ang harang na nakaharang sa kanilang daan. Hindi nagtagal ay tuluyan niyang nasira ang barrier. Dahil dito, napabulalas si Junfan na gaya ng inaasahan niya, talagang maaasahan si Yue. Sa kanilang pag-usad, narating nila ang isang malaking tarangkahan. Tumingin si Junfan dito at nagsabi na narito na sila, ang pinakakailaliman at ang posibleng daan patungo sa portal na kanilang hinahanap. Napansin ni Yue ang bigat ng aura sa harap nila at nagsabing ito na ang pinakamalakas at pinakakilabot na presensyang kanyang naramdaman. Sinang-ayunan ito ni Junyao at sinabi kay Junfan na ito na ang pagkakataong matagal na niyang hinahanap. Ayon kay Junfan, sa likod ng portal na ito nakatago ang lihim ng kabal-iwang naganap sa mundo ng mga demonyo 6,000 taon na ang nakalipas. Dahil sa kanyang pahayag, nanlaki ang mga mata ni Junyao sa gulat at pagkalito. Muling nagtanong si Yue kung nasa kanya ba ang susi ng portal. Sumagot si Junfan na oo, nasa kanya ito. Napaisip si Junfan, akala niya ay nasa loob lamang ng kanyang bag ang susi. Ngunit ngayon niya napagtanto na ang bagay na ibinigay sa kanya ng kanyang ama noon ay hindi ordinaryo, ito pala ang tunay na susi. Biglang lumitaw si Bailiner sa gitna ng tensyon at agad niyang sinabi kay Junfan na ibigay na ang susi. Kasabay nito ay nagpakawala siya ng mabilis at mabangis na atake gamit ang kanyang espada, na agad nagpalala sa sitwasyon sa pagitan nila. Agad na na-alerto si Junfan at mabilis niyang ginamit ang kanyang scroll bilang panangga. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang kapangyarihan ng scroll at sinalag ang espada ni Bailiner, dahilan upang magsalpukan ang kanilang mga atake at lumikha ng malakas na pagsabog ng enerhiya sa paligid. Dahil sa epekto ng banggaan, mabilis na binawi ni Bailiner ang kanyang espada at muling umatras ng kaunti. Samantala, napasigaw si Junfan sa pangalan ni Bailiner, halatang nagulat at naguguluhan. Sa kanyang isipan, iniisip niya kung paano siya natuntun nito, gayong maingat niyang sinuri ang kanyang bag at wala siyang nakitang senyales ng pagkakamali. Sa kabilang panig, agad na naramdaman ni Yue ang tunay na lakas ni Bailiner at napabulalas na isa itong supreme level na eksperto. Si Junyao naman ay napatanong kung sino talaga ang babaeng iyon na biglang lumitaw. Malamig na nagsalita si Bailiner kay Junfan, na nagsasabing kung hindi nito ibibigay ang susi, mamamatay ito roon. Kasabay ng kanyang banta, muling nagpakawala si Bailiner ng malakas na atake, diretso at walang pag-aalinlangan patungo kay Junfan. Mabilis na pinabalik ni Junfan ang kanyang scroll at muling ginamit ito bilang pananggalang sa panibagong atake ni Bailiner. Muling nagsalpukan ang kanilang kapangyarihan, ngunit nananatiling matatag ang depensa ni Junfan. Malamig na nagsalita si Bailiner at nagtanong kung gaano katagal pa niya kayang panatilihin ang proteksyong iyon. Sumagot si Junfan na kailangan lamang niyang makapasok sa portal, at sapat pa ang oras na natitira para sa kanyang plano. Dahil dito, tinanong siya ni Bailiner kung wala ba siyang pakialam kung mabuhay o mamatay ang mga kasama niya. Napansin ito ni Yue at agad na kinabahan sa maaaring mangyari, kaya inilayo niya si Junyao upang protektahan ito mula sa labanan. Galit na sumigaw si Junfan kay Bailiner na huwag nitong gagalawin ang iba. Binalaan niya ito na kung may masaktan sa kanila, papatayin niya ito kahit saan pa ito magtago. Ngumisi si Bailiner at sinabing ang ibig bang sabihin nito ay isusuko na niya ang mga kasama niya. Tinawag pa niya itong walang puso, at dagdag pa niya na, pagbibigyan niya ang mga ito ng kaunting oras na parang kasiyahan habang abala si Junfan sa portal. Tinanong ni Junfan si Bailiner kung binabantaan ba siya nito, at idinagdag niyang hindi na ito ang dating kilala niyang Bailiner. Noon ay hindi ito ganito, ngunit ngayon ay tila tumutulong pa ito sa mga masasamang loob.
Dagdag pa niya, iniisip niya kung ano ang mararamdaman ni Uncle Baikun kapag nalaman ang mga ginagawa nito. Pasiga na tumugon si Bai Lianer at inutusan siyang tumahimik. Galit niyang sinabi na ang kanyang ama ay nauwi sa ganitong kapalaran dahil sa pakikinig sa ama ni Junfan, at dahil doon ay maagang namatay ang kanyang ina. Ayon sa kanya, hinuhukay lamang ni Junfan ang sariling libingan sa mga sinasabi nito. Dagdag pa ni Bai Lianer na muntik na siyang malinlang sa pakulo ni Junfan, ngunit ngayon ay dumating na ang taong haharap sa kanya. Sa sandaling iyon, biglang nagkabitak-bitik ang void space at isang makapangyarihang nilalang ang lumitaw mula sa puwang. Napabulala si Junfan, iyan ay. Kasabay nito, tinawag niya ang pangalan na Gu Chang nang makita ang paparating na presensya. Sa kanyang isipan, napaisip siya kung paano sila nakarating sa ganoong kalalim na lugar, kung saan kahit ang void space ay tila hindi na matatag.